Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na maglaan ng mas mahabang oras sa biyahe kapag nagsimula na ang rehabilitasyon sa EDSA. Pero magbumuga naman daw ito ng pagtitiis yung mga motorista at pasahero dahil kapag natapos na po yung pagkukumpuni, magiging kasing ganda na ang EDSA ng SLEX at NLEX. Narito ang report ni Susan Enriquez. Ang unang yugtura ng proyekto sa EDSA Rojas Boulevard, Pasay City hanggang sa Julia Vargas sa Mandaluyong ang pinakamahirap. Kasama kasi sa Phase 1 ang pagtatayo ng elevated flyover mula Taft Avenue hanggang Malibay. Isasabay ito sa pagkukumpunin sa EDSA at Taft Avenue kung saan papalitan ang mga sirang concrete pavements. Ang malapit po sa mga commercial center like Makati at Ortigas, yun po ang medyo may kabigatan sa aming trabaho because of the traffic load po doon sa portion na yun. Ay ikalawang yugto naman ay mula Mandaluyong hanggang sa Quezon City. At ang huling yugto ay Quezon City hanggang Monumento sa Caloocan. Matinding problema sa trapiko ang inaasahan ng DPWH na idudulot ng nakatakdang rehabilitasyon ng EDSA pagkatapos ng eleksyon sa Mayo. Kaya naman wala raw tigil ang DPWH sa pag-aaral para masolusyonan ito. Sakaling masimula na ang rehabilitasyon, 24 oras daw ang magiging operasyon maging sa weekend at holiday. Na kaya po namin na gagawin yung trabaho not only on a weekend, pati po weekdays, para po makarami kami ng aming trabaho kahit na po magkaroon tayo ng ulan. Ito raw ang unang major rehabilitation ng kabuuan ng EDSA. Natataon din daw ang proyekto para sa gaganaping World Economic Forum sa 2014 at Asia Pacific Economic Cooperation sa 2015. Kaya dapat lang daw na maipagmalaki natin ang itinuturing na premier highway sa bansa. Para sa unang balita, Susan Enriquez reporting.